kasi ilang buwan na lang, parang 2 buwan na lang, gagraduate namin yung mga anak. Ang tagumpay ng ating mga anak ay tagumpay po natin. Walang higit na nakangiti. Kung hindi kayo, hindi yung kapitbahay, hindi yung mga marites ng mga kapitbahay natin na mga, ay nako, graduate na yung anak niyang pasaway, mga makulit, pero magiging kayo positive. Etong anak ko to, ito magpapayaman sa akin. Itong anak ko to, ito yung future, mayor, future kapitan, future kagawad ng ating community. Ganun, tayo unang-una yung may pangarap sa ating mga anak. Kaya po, sana maging matagumpay itong pagpupulong na ito. Kaya po, dapat lahat kayo nandirito kasi yung kung sino pa po yung, hindi naman po sa kung sino po yung wala, syempre, hindi nakakakinig, hindi naintindihan kung ano yung pinag-usapan. Siya po yung maraming tanong. Kaya ngayon pa lang, pag may tanong, ihanda nyo na, sabihin nyo na po, kung ano po yung nasa loob po ninyo, sabihin nyo na po ng maayos at mahinahon dito po. Kasi po ito yung tamang forum, ito po yung tamang venue na makita po tayo sa gitna kung ano po yung damdamin ninyo tungkol po sa programa, kung magkakaroon man, kung gusto nyo po na magkaroon, ay pag-uusapan po natin. Mamaya, may mga hinanda si Ma'am Chia ng ating mga grade 6 teachers kung ano yung mga naganap noong nakaraang taon. At kung gusto nyo ba, ganun pa rin or lalagpasan natin. Okay? O kaya, ano tayo ngayon? Ano lang patay, diba? Ganun lang. Ganun ulit ang gagawin ninyo. Maganda na mapag-usapan ito ng masinsinan. Katuwang ang ating mahal na punong guro. Siyempre, siya po yung mag-a-approve kung magkakaroon po tayo ng graduation or wala. Kasi kayo mismo ang magtatalaga ng bagong mga opisyalis. Magkakaroon kayo ng officers at kayo po mismo dito ang magpapasya kung ano po yung magiging plano po ninyo. Sino po dito yung first time na magpapag-graduate ng anak? Ayan, parang ilan lang. Walang 20, walang 30, walang 20. So, yung iba, paulit-ulit na nagpapag-graduate ng anak. Siguro, mga nasa high school na, yung iba, naka-graduate, may college na din, okay? So, magaya ko po, wala na akong pinag-aaral na anak. Ibig sabihin, nakatapos na po yung mga anak ko. Ayan. So, alam ko po yung damdamin ng magulang. Pagka ganitong may graduation, mga peers ninyo, nung may bubuyaran, baka may donation, baka maraming gastos. Kayo naman po magpapagraduate, di ba? Magsusok kayo ng magandang damit at lalakad sa harapan, very proud, sa samahan ng inyong mga anak, sa nakamit nilang karangalan at siya katagumpay, di ba? Ito po ay isang hakbang para maabot po nila ang kanilang mga pangarap na kayo po ang nasa likod nito. Kayo yung nagsisilbing, malakas na hangin para makampay ang kanilang mga pakpak. Wind beneath their wings. Kung ika, di ba? Yung kantang yun aanin nyo, pakikinggan nyo mabuti yung bawat lyrics para sa inyo po yun na mga magulang. So muli, hangad ko po ang maayos, positibo, magandang pagpupulong na ito. Lahat po kayo, alam ko, 100% ang suporta. Kasi po, hindi po kayo maglalaan ng oras o panahon para, di ba, mag-absent at pumunta dito kahit mainit, di ba? Kahit tanghaling tapat, kahit matutulog kayo, ay naglaan po kayo ng oras. Kaya po, alam ko po na ngayon pa lang, matagumpay na ito at pinabati ko na po kayo in advance ang congratulations at
sampo ng mga guro dito sa grade 6. Okay? Maraming salamat po. Kasi plus At mabuhay po tayong lahat. God bless po. At pag ulit, plus 1,000. Muli ang ating Master Teacher in Charge, Master Teacher to Dr. Lailani D. Calayan. Maraming salamat sa iyong napaka-komprehensibo, detalyadong pananalita. Okay po, sa putong ito, ang inyong nakikita sa harapan, bigyan naman po natin ang pagkakataon. Magbibigay po sa atin ng mensahe, ang ating nag-iisang napakaganda, napakabait at napakausay na guro. Wala iba, Dr. Jennifer J. Blaserte! Kaya pag magkakasama kami para kayo magkakapatid. Sabi ko nga sa asawa ko, Kuya, anong kulyo? Sabi ko, siyempre, ikaw pinakamatanda eh. Hello! 50 years old. Pero pag yung ano sa kalamang Hi! sa podcast din. Kamusta na po kayo? Oo, tingnan mo. Excited po ba kayo sa brand ng Marso? Tapos yung panganay ko nakita mo. Bakit po? Anong magaganap? Pero kamukha nito. Anong meron? Denied sa akin. Graduation! Sige nga, bababa ako ha. Hindi pa pa niya dati ganyan katawan. Kaya doon. Hindi bata pa kasi. Bata pa kasi. Kaya pag Sige po. Pag-graduation, ano po ang pagkakaintindi natin? Ano po meron pag-graduation? Sa pagtatapos. Pag ganun pong pagtatapos, ano po ang pinaghahandaan ng eskwelahan po at ng mga magulang? Sige nga po. budget talaga. Okay. Sino po dito ang ayaw ng gastos? Ha? Talaga po? Wala? Ulitin ko po ang tanong ko ha. Sino po dito ang ayaw ng magastos na pagtatapos? May isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yung iba, okay lang po sa inyo. Okay, sige. Bilang punong-guro po ng paaralang ito, ako po ay nagagalak sapagkat nasaksiyan ko po ngayong taon na to ng 2025, 2026. Napakagaling po, napakaganda ng taon na ito para sa atin. Inumpisahan tayo ng gulayan sa paaralan, regional qualifier po tayo, kasama tayo sa mga paaralan
wala na tayong preparasyon, wala na tayong pag-uusapan. So, yan po yung option A natin na kung saan abutan. Iaabot na lang natin yung diploma at wala na tayong mga seremonya. Kasi the more may program tayo, the more po na may preparasyon at the more na may donasyon po ang bawat isa sa atin. So bilang kasama po sa office, bilang nasa office, ang ribbon, ang program at diploma ay sagot na po ng ating paaralan. But the rest, pag tayo po ay naghangad ng isang magandang programa, ay nasa decision nyo na po kung paano natin paghahandaan at pagtutulungan. At nawa po, maging katulad ng last year na kasama sa atin ng panahon. Hindi siya mainit, hindi rin siya umulan. Maaga po tayo nag-umpisa ng ating programa at sa awa po ni Lord, wala tayong casualty, walang hinimatay na bata. Tama ba? Okay, so wala tayo kasi previous years daw may batang hinihimatay dahil sa init. Eto pag nakikita yung mga malalaking electric fan ay wala
nagbigay na ng SF10. Ang SF10 po, yun po yung dating Form 137. So, ang tawag natin ngayon ay SF10 po. So, importante po yan kasi isa po yan sa mga pinaka kailangan na documents para makita namin na yung anak ay talagang ano siya, eligible na mag-graduate po. Okay? And then, yung birth certificate po. So, kahit may SF10 na po yung anak nyo, kailangan din po na kaakibat po yung birth certificate niya. Kasi yung mga correct spelling po ng name nila para hindi po kayo babalik dito sa elementary. Kasi meron pong bumabalik na mga magulang po. Dahil hindi pinubay ang birth certificate ng elementary, pagdating sa high school, wala kayong lusot doon. Mababait ang teachers ng ng elementary. No? Kasi, kumbaga, pinagbibigyan kayo. Pero pagdating ng high school, talagang babalik kayo dito at bibigyan nyo kami ng trabaho. No? So, kasi pinapakorek po nila yung spelling doon sa kung merong makita na hindi kugma doon sa birth certificate na binigay ninyo sa advisor. So, kung pwede, TSO may tawag mo? TSO. Either PSA or NSO. NSO pala yun, hindi PSO. Muntik pang maging PSO. Okay. NSO or PSA. Okay, PSA and NSO. And then, ngayon nabanggit ni Manu kanina yung NAT po. Nag-start na kami ng review sa NAT. So, nag-start pa lang kami doon sa demographic nila. And then, every Friday, may review na po kami ng NAT. Pakipadala lang po sila ng mga plastic na envelope po para yung reviewer, inaalis pa kasi yung machine natin para sa copy ng reviewer nila para sana after nila masagutan, madala sa bahay. Kaya ngayon wala pa silang nadadala kasi kumbaga yung answer sheet muna nila ang nadadala. Kasi yung test paper, kami muna mga teachers ang provide. So yun ang ginagamit namin sa bawat section. Dahil hindi pa sira pa yung machine natin para sa copy. Ma'am Karin, with all due respect, yung sinasabi po niya mga magulang na demographic profile, yun po yung mga importanteng detalye personal ng mga bata. Sinisimula po namin na sila po ang magsulat mismo. Kaya napakalaga po na nandun po lagi ang kanilang ID. Ang tanong, nandyan pa po kaya? Ang iba po, hindi na namin nakikita sinusuot. Number 1, kailangan po doon ang LRN, Learner's Reference Number. Bawat isang bata po noon, magkakaiba po sila, hindi po yung pare-parehas. Makikita po yung sa ID. Ang iba po hindi naman sila makita. Hindi ko alam kung bakit. Sino gumagamit. At tinanong mo, di makausap. Buti nga yung mga Anong LRN mo? Di maalala. importante kasi ang RN. Pero kailangan... Totoo po, sino pa po ang may ID? Yung bata. Malaking tulong na po yung ID kasi nahalos nandun na po yung mga importanteng detalye. No? Personal information po nila yun. Simpleng pagano pa lang po, nakapil out ng tama ng form, dapat matuto na po sila. At the back part of the bubble sheet, ayun yung ano na po, sa answer sheet na po nila yun. Pero dapat, ma-perfect po nila po yung sa harapan, demographic profile. Kasi po, kapag ang machine po ang nagre-read, sensitive po si machine. Minsan mali pong detalye, may isang number na nawala, minsan hindi na daw tinatanggap. Absent siya noon. Pero Ang iba po, salamat sa ulado, alam pa nila. Pero yung iba, wala na talaga. Hindi nga nila maalala eh. Ano pa kaya yung walang ID? Kaya po pahanap po, pasino po mga magulang, ha? Pasino po. Mahalaga po yung sa review. Ano bang nire-review po sa na? No, lahat ng
po ng mapag-aralan. Ang mini-measure daw po dyan, according sa ating chairman, ay Picture talaga. yung kalaman po ninyo previously. Tama po ba ako? From quarter 1 to quarter 3. Tapos masasama na yung quarter 4. No, kumbaga halo-halo na po yun. Sige po, Magkarin. Balikan natin sir yung sa... Hindi, yung sa SF10. Okay, 4137. Okay, yung sa galing sa private yun, di ba? Galing sa private, pag hindi po kayo makaprovide ng SF10 po, hindi po makakaakyat ang anak ninyo sa stage. Mawala siya sa list na part siya na graduate na bata sa batch na 2025-26 na school year. So please lang po, pakiayos niyo po yung kung galing kayo sa private. No? And then sa birth certificate naman, kung pwede po sana, yung hindi pa nakapag-register, baka pwede i-register nyo na. Opo, may mga na-encounter po kaming ganun. Kung kailan po mag-graduate na, saka po sa amin sasabihin, ano siya, ang tawag doon, walang kopya, unregistered. Sabi ko, nakalusot ng kinder. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi naman sir, yung promissory nila, nung nag-enroll sila ng kinder, yung promissory nila, since kinder pa. Ang promise nila, ma'am, nangangako ako na sa November ay sa August ganito. Ang piling na namin, kinder pa, yung promise. Oo. Mag-graduate na wala pa. Ito po ang aming master teacher. Magandang hapon po, no? Makipagkita ako, Chairman. Sa birth certificate, ang importante po natin ihanda doon. Unang-una, di ba po, pag nanganak tayo, ay inire-register yung birth certificate. But then, upon checking ng group namin sa grade level, karamihan po ay hindi pa nakaregister. At huwag niyong itamper. Kasi alam po namin kung tinatamper nyo ang birth certificate. Kunyari, sinitero, ilalagay niyo po, alam po namin yan. And, dapat na graduating po kayo. Ang may encounter natin problem dito is the spelling of your daughter or son's name. And also the birthday. Once na may mali po kami, mga grade 6 na ginawa, pagdating nyo ng high school, mas bigger Ako mo yan? ang magiging problem. Bakit? Kinder. Di ba po? Ano sino teacher niyo? Di ba po? Nakalagay Dito sa din. record, sa school record. Balikan po natin. Pamula grade 1, may school record po ang anak natin. Inakalagay po doon ang birthday at saka ang pangalan. And then, hindi ko Bali yung mama ni Kael sa kayo record. Pagdating niyo po ng high school, yun pa rin po, yung mga promissory, no? Hindi na po natin i-allow doon mga ma'am, mga sir, ha? Ito po yung para sa kaputihan ng anak ninyo. Yung pong mga papel na ibinibigay nyo po ng kinder, yun po ay given na. Grade 1, kinder to grade 1, given na po namin pinagbigyan kayo. Just to accept in the next grade level. But, you are now a graduating class. So, sana po before na kayo mag-graduate, bigyan nyo kami ng magandang record para naman pagdating sa high school, hindi po kami pupulaan. At hindi rin kayo mamumroblema. Why? Wrong spelling kayo. Gagastos pa kayo ulit pagdating ng high school. Tama po ako, mali. Tama. Sagot ng mami at daddy, sagot. Tama. Tama ako. Pangalawa, yung mga hindi nakaregister sa pagnanganak, di ba po? Oo, problema pa kayo nun eh. Ang dali lang naman po. Actually, may teacher po na nagbibigay. Alam niyo po, tumutulong po kami. Pag kaya po namin sa nanay magbigay ng pangpunta sa yan sa Kaimol, tumulong na nga po kami. Hindi pa binigay ng mami yung ibinayan. O di ba po, niluloko kami ng mga magulang na kami. Sana po, maunawaan nyo bakit namin ito kinukuha sa inyo. This is for your sons and daughters, not for ours. At correct spelling. Next, balikan ko na. Chairman, ako na po bahala dun sa SF10, ha? Kasi pag nag-checking po itong mga teacher, upon grade level,
Master. Chairman, pagsilip mo muna yung last year na graduation natin. Meron dyan, ma'am. Para makita po nila yung last year natin. Yung last year po, yan po yung sales nila. Okay? So, sige ay, nakaharang daw po. Ayan, nakita po niya Yan po yung sa last dito po sa pathway po. Yung dito kayo mag-entrance. Ganyan naman po ang stage. Since last year, wala po tayong net screen. So, walang maliit lang po na TV ang nandito. So, dito lang po yung kita ang features ng anak niyo po. So, since meron na tayong screen sa stage, so first time po, kayo ang mga anak niyo po ang makakagamit niyan. So, kahit na School uniform during graduation ceremony. Okay. May mga iba po sa atin na yung mga school uniform ay hindi nakasya. Gawa na lang natin ng parang for the last time na magamit po nila. Kung kailangan pong dagdagan Lalo, pangit na yung uniform ng anak mo. Lukot mo. Kasi may mga Ito yung ibang plancha. talaga. Babalik na sa loob. Kung kailangan po manghiram. Ganda na ng blouse. Hindi, tugal na lang, okay. Lalo-lalo na po Hindi, yung walang kailangan pambili. kasi ng- Tapos just na gagamitin. Sayang. Hindi, yung blouse, okay Pero, pa. kayo na Hindi, pero pag nakataw ka, okay lang mag-load ng mga dress. Pero pag sablay, kailangan nakainom yun. Pero mas gusto ko rin O kaya kasi may mga susunod na mga pinsan, pamangkin, kamag-anak, kapitbahay. Okay? Sige po. Sa mga magulang daw, nandiyan po semi-formal attire. Huwag naman yung masyadong maikli, mga magulang. Moment din na naiintindihan namin. Kasi minsan, nakikonscious tumupo si mami. Sobrang ikli. 7 inches above the knee. Kaya, 7 inches. umiiwas ako, wait, may I go? Buti na lang talaga kung may asawa na ako. Hindi, joke lang. Ganon din po ano tawag ng girl? Girl? Trap? Ang trap po? Trap affair. Trap top. Yung labas daw yung ano? Alam nyo na yun. Alam namin na yung ibang mga millennials, mga generation na sila, Alpha, Z, na gusto po ninyong i-enjoy. Huwag naman nakikita na yung ating ano. Ano, minsan, nakulimlim pa daw yung ano.